Laki sa hirap si Rena. Bata pa lamang, katuwang na ito ng mga magulang sa paghahanap buhay. Ipinanganak sa San Dionisio, probinsya ng Iloilo. Bata pa lamang ay namulat na ito sa mundo na puno ng hiwaga at kababalaghan. Ngunit nang dahil sa impluwensya ng mga nakikilala, kung kaya't ninais nitong lumihis ng daan, kung saan ginusto niyang talikuran ang mga magulang para lamang sa buhay na inaakala niyang makakatulong sa pansariling kapakanan. Sa edad na 19, nagpa siya itong mamaalam sa magulang na hanapin ang sarili sa ibang lugar. Ayon kay Rena, gusto naman niya sanang maranasan ang buhay na normal, lalo pat buong buhay niya sa lugar nila ay puro na lang kababalaghan at misteryo ang ginagalawan. At dala na din marahil ang pagiging manggagamot ng ama na siyang naging paraan nito upang mataguyod at mapalaki sila ng maayos, kasama ng 4 pa niyang mga kapatid. Alam ko naman po na ayaw niyo akong payagan, lalo pat wala pa po akong karanasan sa syudad, pero Tay, ayoko naman pong tumandang kagaya sa inyo na puro na lang panggagamot ang gagawin. Naintindihan ko po ang katungkulan niyo bilang isang albularyo dito sa sityo. Pero Tay, hindi po ito ang gusto kong maging buhay ko. May mga pangarap din po ako na gustong abutin. Aba, ano pa ba gusto mong mangyari, Rena? Syudad? Ano ba mga pinagsasabi mo? Abay, sa lagay na yan kulang na lang ikahaya mong kinalakihan mo. Tandaan mo, hindi magandang syudad, lalo pat wala ka man lang kakilala o di kaya wala ka namang matutuluyan doon kung sakali. Saka akala mo ba magiging maayos ang buhay mo kung mapapadpad ka doon? Diyos ko anak, mas malala ang buhay sa syudad. Alam mo ba yon? Nakasimangot na nakikinig lamang si Rena kay Tatay Kaloy. Naiintindihan niya naman kung ano ang nais nitong ipabot sa kanya. Ngunit naging mapilit ang isipan niya. Dagdag pa niya, gusto niya lang ang buhay na natatamasa ng mga kakilala niyang nagsilipat ng lugar. Dagdag pa ni Rena kay Tatay Kaloy, hindi niya mararanasan ang mga yon kung mananatili lamang sa lugar nila. Ano ba kasi nakain mo? Bakit naisipan mong lumayo pa sa lugar natin, Rena? Walang magandang may dudulot ang pinaplano mo. Saka ang bata mo pa at hindi mo kayang manirahang malayo sa amin. Ano bang akala mo sa buhay syudad? Hayaan mo siya, Letty, sa gusto niya mangyari. Katigasan ng ulo yan. Akala mo naman kaya niya ng buhay ng sarili niya. Ito lang masasabi ko sa iyo, Rena. Pagdating ng araw, babalik ka din dito. Yang katigasan ng ulo mo ang magpapahamak sa iyo. Tahimik na naglikpit na lang si Rena ng mga gamit. Alam niya sa loob niyang hindi madali ang makuhang kalooban ng mga magulang. Ngunit kailangan niyang tibayan ang loob dahil ayon sa kanya, walang mangyayari kung una pa lang ay susuko na sa pagpapasya. Tumalikod naman si Tatay Kaloy habang patuloy lamang si Rena sa pag-aayos ng mga gamit niya. Wala na din naman silang magawa upang hadlangan pa ang anak, samantalang mas nangingibabaw din kay Tatay Kaloy ang pagrespeto sa pasya ni Rena. Napaisip din itong susubukin niya kung hanggang saan ang tapang ng anak. Napabuntong hininga na lamang si Tatay Kaloy habang naiisip kung paano ang magiging sistema ng anak. Maging ang kalagayan ng pamilya, gayong tanging si Rena lamang ang kaagapay niya sa panggagamot. Nababahala din si Tatay Kaloy sa magiging epekto ng mga desisyon ng anak sa kabuuan ng pamumuhay nila. Kinabukasan, maaga pa lang umalis na si Rena, ni hindi na ito nagpaalam sa mga magulang. Ayon kasi sa kanya, ayaw niyang makita ang kalungkutang pumapagitna sa mga ito. Baon niya ay pag-asa na mahanap ang kung anumang nais ng kalooban sa piniling landas. Oh, sa hindi pa natitikitan dyan taas ang kamay. Abay sa panahon ngayon, wala nang libre. Ang mga nakikibag-ride dyan, walang 1, 2, 3 Natatandaan ko mga pagmumukha nyo. Oh, ikaw miss, saan ka bababa? Nakatingin ito kay Rena habang naghihintay ng sagot sa dalaga. Mababa ka sa binata ang pagtataka sa bihis at kilos ng dalaga. Animoy para itong galing pa ng bundok. Maging pananamit at ayos, masasabing napag-iwanan na ng panahon. Kuya,
Pwede po bang ibaba niyo na lang po ako sa malapit sa syudad at hindi ko po kasi kabisado ang lugar? Kung maaari po sana, pakiabisuhan na lang po ako. Iniabot ng dalaga ang bayad habang tumitingin ang makahulugan sa kaharap. Napangiti naman si Nardo habang binibigay ang tiket niya. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ang dalaga ng kakaibang interes sa kaharap. Lalo pa noong minsang tumitig din ito sa mga mata niya. Pakiwari ni Rena, may kakaibang sensasyon ang pumukaw sa pagkatao niya. Lalo pa nung minsan pang nagtama ang mga mata nila at sabay napangiti. Ilang oras ang lumipas nang marating nila ang lugar. Marami naman ang nagsibabaan kasama ang dalaga. Dahil hindi kabisado ang lugar, kung kaya't umupo na lamang ito sa nakahani na silya. Nilingalinga ang paligid. Ayon sa kanya, sobrang iba ang syudad kumpara sa pinanggalingan niya. Dito, nakaramdam siya ng pagmamaliit sa sarili. Ayon kasi sa kanya, marunong siyang magbasa at magsulat pero hindi yun naging sapat upang mapuna ng kakulangan niya, hindi lang sa dunong maging sa karanasan sa mga modernong bagay. Ilang sandali pa'y nakaramdam siya ng takot, lalo pat hindi niya din alam kung saan talaga siya pupunta. Walang kaibigan, walang kakilala, at lalong walang pamilya. Ni hindi niya namalayan ang paglipas ng mga oras. Sa ganung pag-iisip siya naalimpungatan nang may biglang umubo at tumabi sa gilid niya. Napalingon ng dalaga nang makita ang pamilyar na figura. Nakakatiyak siya na si Nardo, ang konduktor ng bus, ang tumabi sa kanya. Aba, kanina ka pa dito, miss? May hinihintay ka bang sundo? Parang bagong salta ka sa lugar ah. Ayos ka lang ba? Naku, parang naglayas ka sa inyo ah. O di kaya'y... Ako po bang kinakausap mo? Opo, ayos lang naman ako. Kaso tama po kayo, bago lang talaga ako dito, saka wala po akong sundo. Katunayan, hindi ko po alam kung saan ako pupunta eh. Hindi ko inaasahan na ganito palang tinatawag na syudad. Saka hindi po ako naglayas. Naku, naloko na. Saan bundok ka ba galing? Tama nga ang hinala ko eh. Hindi ka naglayas? Sa ayos mo? O baka, o di kaya may tinatakasan ka. Bakit ka napadpad dito? Naku, siya nga pala. Nakalimutan ko magpakilala. Ako nga pala si Nardo. Diyan na ako nakatira sa kabilang iskinita nitong terminal. Paggabi na. Saan mo ba balak pumunta niyan? Galing po ako ng... Di bali na nga alam po. Hindi ako naglayas at lalong wala naman akong tinatakasan. Ang problema, hindi ko alam kung saan ako pupunta eh. Ayaw ko din namang umuwi, baka masermonan lang ako sa amin at sabihing tama sila. Kuya, baka may alam ka po kung pwedeng kong matuluyan. Kaya ko naman po magtrabaho eh. Masipag din po ako. Ako nga po pala si Rena. Tiningnan ni Nardo ang kaharap. Animoy sinisipat din ito kung nagsasabi ba ito ng katotohanan o naiisip niya baka isa sa mga mayroong modus. Pero sa kabilang banda ng utak niya, sa ayos at galaw ng babae, ikumpara sa mga biyasa sa lugar, ay napakalaki ng pagkakaiba. Kung kaya't napagpasya niyang dalhin na lang ito at hanapan sana ng matutuluyan. Hindi din naman matiis ng konsensya niyang basta na lang iwan ng dalaga. Ang laki naman ng pasasalamat ni Rena sa naging tura ni Nardo. Sa unang araw pa lang ng kanilang pagkakakilala ay magaan agad ang loob nila sa isa't isa. Lalo pa si Rena sa edad niya ni hindi ito nagkaroon ng pagkakataong malapit sa kung sino mang lalaki, lalo pa kung kasama siya ni Tatay Kaloy. Hinihigpitan ito ng sobra, lalo pa ang pakikipag-usap sa kung sino. Dala nga ng albularyo ang tatay, madalas natuturo sa dalaga ang mga kailangan gawin upang kumilatis na mga kaharap. Dagdag pa ni Tatay Kaloy, hindi lahat magandang intensyon. Merong mga nilalang na nagbabalat kayo lamang. Pero nang makilala niya si Nardo, lahat ng pangaral ng tatay ay nabura.
Bagkus nakaramdam siya ng kalayaan at nabigyan niya ng pagkakataon ng sarili na maramdaman ng kanyang pagkababae na hindi man lang inuusisa kung anong meron sa kausap. Malawak ang lugar at espasyo sa tinutuluyan ni Nardo. Halos lahat ng mga pinsan at kaanak niya ay kapitbahay ng binata. Ngunit gayon na lamang ang lungkot na nararamdaman ni Rena nang malamang ulila pala sa magulang ang binata. Ayon sa kanya, isa din siyang tubong Bisaya na napadpad sa syudad dahil sa mga kaganapan sa buhay niyang ayaw isalaysay. Ayon kasi kay Nardo, masyadong maaga upang ilatag ang buhay na pinagmulan at mga rason kung bakit mas pinili ang mamalagi sa syudad. Ang haba ng istorya ng buhay ko at ayaw kong matakot ka. Hayaan mo, pag nagustuhan mo dito, kung maging maayos ka, malalaman mo naman din ang lahat. Pero sa ngayon, magpahinga ka na muna. Huwag ka mag-alala, hindi ako masamang tao. Saka tayo lang naman dito sa bahay ko. Huwag mo na lang isipin ang mga nakapaligid sa atin. Sigurado ako, wala din silang mga pakialam. Kahit pa kalahi ko sila. Naku, nakakaya naman dito mo pa talaga ako pinatuloy sa bahay mo. Huwag ka mag-alala, hindi ako magiging pabigat. Tutulungan din kita lalo na sa paghahanap buhay. Maghahanap din ako ng trabaho, kuya. Saka, oo, nahiya nga ako sa mga nadaanan natin kanini. Ganito ba talaga sa lugar nyo? Kung makatitig ang mga tao? Halos tago sa pagkatao ko Kuya, parang naging kapatid na tayo niyan, Rena. Pwede namang pangalan ko na lang ay tawag mo. Huwag ka na maya ha. Saka ano man ang makita mo sa paligid o di kaya'y maririnig mo, huwag mo nang pansinin. Lalo pat maraming chismosa dyan sa labas. Dito sa syudad, kung gusto mong tumagal at mabuhay, patuto kang makisama at dapat hindi ka patola. Dito mo kasi makikitang ginagawang biro maging panlilibak. O siya, sige, ayusin mo na yung mga gamit mo. 2 naman ang kwarto sa bahay ko. Doon ka sa kabila, ayusin mo na lang ng konti. Wala kasing gumagamit dyan kung kaya't madumi yung kwarto. Napangiti na lang ng bahagya si Rena habang nakikinig sa mga kataga ni Nardo. Iba naman ang pumapasok sa diwa niya. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng kakaibang sensasyon ng dalaga. Ayon kasi sa kanya, kahit bago pa lamang silang magkakilala ni Nardo, napakabait nito at siya namang napakagaan ng kalooban niya. Dagdag pa ng dalaga, hindi inaasahang may tutulong sa kanya sa ganitong paraan. Lumipas ang ilang araw, naging maayos ang pagsasama ng dalawa. Nakitaan din ni Nardo ng kabutihan ng dalaga. Ngunit hindi naglaon, ang dapat sana'y pagtulong ay napalitan ng pag-ibig. Ang sana'y makikitira lamang ay naging permanente dahil sa namuong pagkakaunawaan sa dalawa. Nung una ay nagkaroon pa ng agam-agam sa dalaga pero hindi din nagtagal ay tinanggap ni Rena si Nardo bilang katipan. Halos lahat ng nakapaligid sa kanila ay hindi sumasang-ayon, lalo pa si Tio Renato ni Nardo. Ayon pa dito, ni hindi nila alam kung saan nagmula si Rena, maging lahi nito. Dagdag niya pa, ni hindi man lang muna naipakilala ni Nardo sa pamilya bago pa man ang lahat. Maging ang mga nakapalibot sa kanila ay hindi maiwasang punahin ng sistema na mayroon ng dalawa. Lalo pa noong araw na pumutok sa buong lugar ang pagbubuntis ni Rena. Kumitid ang espasyo para sa mag-asawa dahil maging si Nardo ay nababahala sa magiging reaksyon ng lahing pinilit niyang talikuran. Isang araw ay napadalaw ang tiyuhin upang sana'y magbigay ng babala sa dalawa. Hindi sa tutol ako sa kung anumang pasyang ginawa niyong dalawa. Pero Nardo, hindi mo man lang binigyan ng panahon ng magpaalam sa pamilya ni Rena. Nako, para formal sana ang inyong pagsasama dapat may basbas. Hindi yung ganito. Saka, tingnan mo nga, buntis na yung asawa mo. Mahirapan kayo pareho niyan. May edit sa labas at isa ito sa pinunta ko dito. Delikado. Huwag na po kayo magalit, Tiho. Nandun na po kami sa punto na iuwi ko sa kanila si Rena. Siyempre,
kasama po ako. At bago po sana ang kabuwanan niya, nais ko po sana magpaalam sa mga magulang ni Rena para di naman maging formal ang aming pagsasama. Tama po kayo, maging ako ay nababala sa posibleng mangyayari. Kaya kung maaari sana Tiyo samahan niyo muna kami dito. Alam mo naman pong wala ko araw-araw para bantayan ang asawa ko. Saka, paano niyo po pala nalamang buntis si Rena? Wala pa naman po kaming napagsasabihan. Hindi na kailangan. Alam mo naman ang dahilan. Naamoy ko ang asawa mo. Saka kaya ako napasyal dito. Halos usap-usapan na ng kalahi mo yung nangyayari dyan sa asawa mo. Nardo, etong payo ko sa iyo bilang tiyuhin mo ha. Ilayo mo na sa lugar na ito ang asawa mo hanggat may oras pa. Huwag mo nang hintayin na magaya pa sa tiyahin mo. Naiintindihan mo ba ako? Napatango na lang ang binata sa naging salaysay ng tiyuhin. Bumabalik din sa alaala niya ang mga nangyari. Maging sa mga magulang niya. Naluha naman siya ng bagya habang inaalala ang malagim na sinapit ng mga ito sa mga kamay ng mga kalahi. Sa pagbabalik tanaw, halos mabaliw si Nardo noong nasaksihan niya kung paano pinatay ng mga aswang ang magulang. Bata pa at walang muwang sa mga nangyayari ang paligid niya. Bigla na lang silang nilusob ng mga nilalang na sa paglalarawan niya ay halimaw at hayok sa laman. Sa harapan niya nilapa ang mga walang kalaban-laban niyang mga magulang. Dumadagundong pa sa pag-iisip niya ang katagang traidor. Mga katagang naririnig niya habang ginagalutay ng mga halimaw ang katawan ng mga magulang. Napatingin kay Rena habang nag-iisip ng pwede nilang gawin. Alam niyang delikado ang magiging buhay ni Rena oras na malantad ang pagkakakilanlan. At lalo pang nababahala oras na umabot sa iba pang kalahi ang pagdadalang tao ng asawa niya. Hindi niya alam kung paano ilalatag sa asawa ang mga lihim na itinatago niya habang sila ay nagsasama. Ang tanging kagustuhan niya lang ay mailayo sa kapahamakan ng asawa at magiging anak. Ilang sandali pa'y napapitlag si Nardo nang biglang magsalita si Rena. Parang kaibigat ng mga dinadala niyo Tiyo Renato, hindi pa naman po sigurado kung ano mangyayari. At siya nga po pala, paano niyo po nalaman na buntis ako? Maging ang mga kapitbahay ni wala po akong natatandaan na pinagsabihan ko tungkol sa kondisyon ko. Pero parang hindi ko din mapaliwanag lalo na kung nakatingin sila sa akin. Para akong kakainin Kaya nga hindi na ako naglalalabas lalo pa kung wala si Nardo. Pero hindi pa naman po sigurado kung ilang buwan na itong dinadala ko Hindi pa nga po kami nakakapagpa-check up. Saka wag po kayo mag-alala, iingatan ko po ito. Nardo, huwag ka na masyado mag-alala ha. Panalangin ko na lang na matanggap tayo ng pamilya ko oras na umuwi ako sa amin. Nakasama ka. Isa din yan sa panalangin ko, mahal. Matanggap tayo ng pamilya mo. Lalo pa ng mga magulang mo. Pero nababahala lang ako sa mga nakapaligid sa atin ngayon Tiyo Renato, dito na po muna kayo. May ayusin lang po ako. Babalik po ako kaagad. Sa akin walang problema pero kung maaari lang bumalik ka kaagad. Huwag ka magpapagabi. Alam mo naman. Nakangiting tugon ni Tiyo Renato kay Nardo. Alam niyang kahit pa magkapamilya sila, kahit pa kilala nila si Rena, pero iba pa rin kasama ni Nardo ang asawa. Ayon kasi kay Tiyo Renato, hindi kayang kontrolin ng mga aswang ang sarili lalo na pagbaba ng haring araw. Madalas, hindi nila kilala ang mga kaharap bagkus may nangingibabaw sa kanila, ang pagkahayok sa laman, mapahayop man yan o tao. Dagdag pa niya, hindi niya kayang gawa ng masama si Rena, pero may iwan itong mag-isa sa bahay kung sakaling hindi pa darating sa tamang oras si Nardo. At yun ang ayaw nilang mangyari lalo na nung nakumpirma mismo ng tiyuhin ang pakiramdam kay Rena. Dala na din marahil ang mas matalas ang pangamoy ng mga aswang kaysa sa mga dalubhasang doktor, ika niya. Laking pagtataka naman ni Rena kung ano ang pinagsasasabi ng kaharap. Hindi niya din maintindihan kung ano ang nangyayari.
Iniisip niya lang na mga oras na yon, sobra-sobrang pag-iingat ang ginagawa sa kanya ng asawa. Ilang sandali pa'y nagpaalam si Nardo sa kanila. Meron itong mahalagang bagay na nilakad dahil ayon naman sa kanya, bago pa man sila uuwi sa lugar ni Rena, madala lahat ng kakailanganin, lalo pa kailangan niya din makasiguro na may dala silang pera. Babalik din po ako kagad. Saka Tiyo, huwag po kayong magpapapasok na ibang tao ha. Pangako po, babalik ako bago magdilim. Rena, mahal, huwag ka mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Magkandado na muna kayo ng bahay ha. Ayos lang kami at magiging maayos hanggang sa pag-uwi mo. Akala mo naman kung saan ka pupunta. Ikaw ang mag-ingat kasi ikaw ang lalabas. Kami nasa bahay lang. Sige na, lumakad ka na ng maaga pa at para makabalik ka kagad. Ngumiti pa ang mga ito habang nagpapaalamanan. Nang makalayo na si Nardo ay agad namang naglock ng pinto si Tio Renato. Habang si Rena ay pumunta sa kusina at naghanap ng luya at bawang. Ayon sa kanya, mainam na pangontra ang sangkap na yon para sa mga nilalang na hindi nakikita ng tao. Bigla namang napaiwas si Tio Renato kay Rena, lalo pa nang maamoy nito ang bawang. Ayon sa kanya, meron siyang allergy pag nakakaamoy ng bawang, kung kaya't pinalayo niya si Rena. Bigla naman napakunot ng noo si Rena dahil sa ginawa ng matanda. At wala sa loob nitong itinali pa ni Rena ang sangkap sa laylayan ng damit. Ang baho mo, Rena. Kung maaari, huwag kang lumapit sa akin ha. Siya nga pala, saan mo naman nalaman pangontra yan? Pakiusap, huwag kang tumabi sa akin ha. Ito po ba? Sa tatay ko po. Ang totoo, magaling at kilalang albularyo ang tatay ko eh. Isa po sa mga dahilan kung bakit umalis po ako sa amin kasi gusto ko din po sanang mabuhay ng normal. Sa totoo lang po, may mga alam din po ako sa mga dasal at pangontra. Hindi lang sa mga elemento, maging sa mga aswang po. Pero wala po sa akin ang matukoy sila. Iba sa tatay ko, amoy pa lang ng mga nakakasalamuhan niya, alam niya kung tao o hindi. Abay, mabuti. Pero iha, pakiusap lang ha. Medyo dumistansya ka ng kaunti at ako'y inaatake ng allergy ko eh. Mahirap na. Anak ka ng albularyo. Tako, naloko na. Pero di bali, naway pag-uwi nyo sa inyo matulungan ng tatay mo si Nardo. Sana. Napaisip si Rena kung bakit ang mga salita ng kaharap ay may kakaiba. Iniisip niya ding may problema ba ang asawa niya na hindi sinasabi sa kanya. Ilang sandali ang lumipas ay pinagpahinga niya muna si Tio Renato habang siya ay nagluluto ng makakain nila. Sa hindi inaasahang oras, may biglang kumatok sa kanilang pinto. Nagtaka si Rena. Habang tinitingnan ng orasan, kunot noong napaisip. Ayon kasi sa kanya, wala namang dumadalaw sa kanila ng ganong mga oras at lalong wala siyang inaasahang bisita. Ganun pa man, pinili nitong intindihin nung una ang ginawa. Naalala niya din kasi ang bili ni Nardo na huwag magbubukas ng pinto, lalo pa kung hindi naman alam kung sino ang nasa labas. Makalipas ang ilang minuto nang biglang sunod-sunod na pagkatok na animoy masisira na ang pinto nila sa lakas. Wala ding nagawa pa si Rena kundi ang alamin kung sino nga ba ang panauhin. Sino yan? Grabe naman po kayo makapugpog ng pinto. Sandali lang po, sandali. Bilisan mo. Nardo, andyan ka ba? Dalihan mo, buksan mo pinto. Nardo! Nardo! Napabalikwa si Tio Renato nang marinig ang boses. Alam niyang pamangkin niya ang kumakatok kung kaya't pinalayo niya si Rena sa pinto. Rena, pumasok ka muna sa kwarto mo. Sige na. Huwag kang lumabas hanggat hindi ko sinasabi ha. Narinig mo ako. Dali na. Ano ho yung nangyayari? Sino po yung nasa pinto? Bakit kailangan kong pumasok ng kwarto? Tsaka may niluluto po ako sa kusina. Tiningnan siya ng masama ni Tio Renato. Mga titig na indikasyong naiinis sa mga palusot niya. Kung kaya't kahit hindi sumang-ayon ang kanyang kalooban na pumasok ay sumunod na lamang ito sa matanda. Nakasimangot itong sinirado ang pinto ng kwarto. Carlito, ikaw ba yan? Ano kailangan mo?
Wala dito si Nardo. Bumalik ka na lang sa ibang oras. Tiyo, buksan mo ang pintuan, dalian mo. May dala akong masamang balita kaya pakiusap, buksan mo ang pinto, dalian mo. Pasimpleng bukas ang ginawa ni Tio Renato sa pinto. Ang nais lang sana niya ang unay silipin ng pamangkin. Pero nanlaki ang mga mata niya nang tumambad sa harap niya ang isang sugatang binatilyo. Sa paglalarawan niya, parang nagmula ito sa matinding labanan na nagtamo ng matinding mga sugat. Ilang saglit pa nang binuksan niya ng tuluyan ang pinto, dala ng awa na nararamdaman kung kaya't inakay niya ito papasok ng bahay. Sa kalagayan ng pamangkin ay bigla niyang naalalang sinapit ng asawa dahil sa mga kalahi nilang pilit at pwersahan silang pinapaanib. Ngunit ayon kasi kay Tio Renato, ayaw nila maging halimaw kagaya ng mga kalahi nila. Dagdag pa niya, aswang man silang may tuturing pero hindi nila masikmurang maghasik na ikapapahamak ng iba. Lalo pa marami sa mga kaibigan nila ay tao. Ano nangyari? Bakit ka nagkaganyan, Carlito? Sino may gawa sa'yo? Sino? Sabihin mo! Putok na ang balitang may kinakasamang tao si Nardo, Tiyo. Ayon sa kanila, walang pahintulot ng ginagawa mga desisyon ni Nardo. Kaya hindi daw nila mapipigilan kung lulusob naman sila at papatayin si Rena. Nasaan si Nardo? Kailangan nilang umalis sa lugar na ito bago pa man maging huli ang lahat. At kalat na sa buong angkan ang pagdadalang tao ng babae. Magiging komplikado ang lahat dahil ayon kay Bugrong, gagawin alay ang sanggol. Malapit na ang unang pagbilog ng buwan, Tiyo. Malapit na naman ang pag-aalay nila. Bakit ikaw ang binugbog nila? May kasalanan ka bang ginawa, Carlito? Si Bugrong, ang walang hiya at walang kasing samang pinuno ng mga wakwak. Oo, napagpasya na ng dalawang lumayo at hinihintay na lang ang pinsan mo at may inaasikaso pa. Ang pinagtataka ko lang, bakit ganyan ang ginawa sa'yo? Abay, hindi ka dapat ang binugbog. Sa kasino nagkalat ang balitang yan? Mga aswang na may tuturing. Talagang may mga tsismosa pang nakahanay. Inaawat ko sila, Tiyo, dahil ayaw ko may gawin silang masama ulit kay Nardo. Alam mo naman sa lahat sa atin dito, siya lang ang walang proteksyon at lalong siya lang ang hindi nabatakan ng pagkaaswang. Pero ang kinatatakot ko, baka pwersaan nilang loobin kayo dito. Kaya pakiusap, paalisin mo na sila. Nalilito ang matanda, lalo na sa parte kung bakit kailangang humantong sa gulo. Ayon sa kanya, hindi na naging maayos sa mga buhay nila dahil sa mga kalahing inanak ng demonyo. Sa lahing pinamumunuan ng purong wakwak. Ilang saglit pa nang bigla namang lumabas ng silid si Rena. Ayon kasi sa kanya, nakaramdam siya ng biglang pag-alinsangan ng lugar at pagbigat ng presensya. Napatakip pa ito ng bibig nang makita si Carlito na sugatan at maraming pasa. Mapaging langit, ano nangyayari? Sino siya, Tiyo? Diyos ko, sandali kukuha ko ng panglinis sa mga sugat mo. Panginoon ko, saan ang asawa ko? Tiyo, dali na po natin siya sa doktor at baka mapano siya. Hindi mo na kailangan pa ako makilala. Pero, Beno, ako na mismo magpapakilala ng sarili ko. Ako nga pala si Carlito, pinsang buo ng asawa mo. Kilala kita pero hindi kami maaaring magpakita sa'yo dahil sa mga kondisyong hindi mo maunawaan. Hindi ka ba natatakot sa akin, Rena? Takot? Bakit naman ako matatakot? Hindi ka naman siguro mangangati ng tao, di ba? Saka, bakit ka nagkaganyan? Marami sa inyo ang hindi ko pa kilala, dala nga ng hindi talaga pinapayagan lumabas ako ni Nardo. Pero siyempre, gusto ko rin din kayo makilala. Tio Renato, tara na po, dali na lang natin siya sa pagamutan. Di ba, anak ka ng albularyo, Rena? Bakit hindi mo subukang gamutin siya, iha? Hindi yan gagaling sa doktor. Ang mga sugat niya, kailangan niya ng... Napatigil si Tio Renato sa pagsasalita. Alam niyang hindi kaaya-aya kung ilalatag niya ang mga bagay kay Rena na wala pang pahintulot kay Nardo. Samantala, hindi na nagdalawang isip si Rena. Lumapit siyang bigla kay Carlito upang masuri sana ang lagay niya. Laking pagtataka niya dahil kakaiba ang nagiging hatak ng kaharap sa kanya. Lalo pa nung bigla niya itong naamoy. Ayon sa kanya, nakakaamoy siya ng mapanghi at malansa sa kaharap. Wala din sa loob na napatitig siya sa mga mata nito na animoy mas malaki ang itim kaysa sa mga puti. Indikasyon yon para sa kanya na hindi tao ang kaharap. Para masiguro ang nasa isip,
Tumitig siya ng taimtim sa mga mata ni Carlito. Nasipat niyang baliktad ang figura niya sa mga mata ng kaharap. Aswang, bakit ganyan ka? May mga kailangan ba akong malaman? Tio Renato, aswang si Carlito. Oo, Rena. Pangungunahan ko na ang asawa mo. Aswang halos lahat ng nakapalibot sa inyo. Buong lugar dito, kalahi ng asawa mo. Kaya ngayon palang sinasabi ko na sa iyo na delikado ang buhay mo at ang dinadala mo. Kailangan nyo nang lumayo. Huwag nyo nang hintayin ng unang kabilugan ng buwan. Isang araw magmula ngayon. Kaya tumakas na kayo habang may oras pa. Diyos ko, aswang! Lahat kayo ng mga aswang! Si Nardo, aswang din ang asawa ko! Aswang! Dahil sa nararamdaman na hindi na naiwasan ni Rena ang umiyak, kasabay ng pagtalikod niya sa magtiyuhin. Tumahimik lang din ang dalawang kaharap, lalo pa nung nakita nila si Rena na animoy hindi tanggap kung ano ang mga narinig. Ganun pa man, hindi na muna sila nagpaliwanag ng mga bagay-bagay kay Rena. Dahil ayon naman sa kanila, si Nardo ang dapat magpaliwanag dito. Dagdag pa ni Tio Renato, mas mainam kung sa bibig mismo ng asawa ni Rena magmumula ang lahat. Minuto lang ang lumipas nang maisip ni Rena ang magbalot na ng mga gamit. Ayon kasi sa kanya, mas mainam ng handa na ang lahat bago pa man dumating ang asawa. Umiiyak ito habang inaalala ang mga sinabi ng magulang. Sa loob niya ay may mga pagsisising namumuo, lalo pag sumagi sa utak niya na posibleng maging aswang din ang bata sa sinapupunan niya dahil ang ama ay may lahi ding aswang. Iniiling pa niya ang ulo, indikasyon na ayaw niya ang mga pumapasok na realisasyon. Dagdag pa niya na kung sana nakinig lang siya sa mga magulang, hindi sana umabot sa ganito. Sumasagi pa sa isip niya paano kung hindi sila matanggap ng ama niya. Imbis na pinipigilan niyang maluha, ay lalo tuloy nagsiunahan ang pagpatak ng luha sa mga mata niya. Hawak ang tiyan, kahit anumang mangyari, hindi siya gagawa ng mga bagay na ikasasama ng anak, bagkus na ngako itong iingatan niya ang dinadala. Ilang sandali pa'y dahil sa sama ng loob kung kaya't wala sa loob na nakatulog si Rena. Dala na din ng mabigat na pakiramdam matapos umiyak, bigla na lang siyang napapikit. Hapon na nang maalimpungatan sa ingay na nangyayari sa labas ng silid niya. Naririnig niya ang pamilyar na boses. Si Nardo, dumating na ang asawa. Dali-dali siyang lumabas at inalam kung ano ang kaguluhang nagaganap sa labas. Nardo, kumalma ka muna. Walang may dudulot na tama yung mga nararamdaman mo. Kaya kung maaari, pakinggan mo muna kami. Ikaw at ang pamilya mo ang agrabyado sa usaping ito. Kaya kung maaari sana, umalis na kayo sa lugar na ito. Tiyo, buong buhay ko nagbago dahil sa mga kalahing mga aswang. Pinili ko mabuhay na maayos. Tayo, dito, tahimik at walang problema. Tapos, bakit ganito? Ipaliwanag mo nga sa akin, Tiyo. Hindi pa ba sapat na kabayaran ang buhay ng magulang ko, ng pamilya mo, para bigyan nila tayo ng katahimikan? Saka ikaw, Carlito, anong pinagsasabi mo kay... Napatigil siya sa pagsasalita nang makitang nakatayo sa gilid ang asawa niya. Nagpupunas ito ng mga luha at animoy mugto pa ang mga mata, indikasyon na hindi maayos ang sistema nito. Nilapitan ni Nardo at niyakap si Rena. Patawarin mo ko. Hindi ko sadyang ilimang lahat sa iyo, mahal ko. Pakiusap, hindi ko kayang nakikita ka ding nasasaktan. Nardo, magmadali na kayo. Wala nang oras. Ramdam kong hindi naligtas ang lugar na ito. Iwan mo na kami dito ni Tio Renato. Kaya na namin ang mga sarili namin. Ang mahalaga sa ngayon, makatakas kayo. Sige na! Niwala ng katagang lumabas kay Nardo para sa asawa kundi patawad. Maging si Rena ay hindi na din nagsalita bagkus binitbit niya na din ang nailigpit niyang gamit. Nababahala man sa mangyayari pero nilalakasan ni Nardo ang loob, hindi para sa sarili kundi para sa asawa at magiging anak niya. Bago pa man sila umalis, sinigurado na muna ni Rena na malakas ang proteksyon niya. Alam niya magiging mainit sa paligid ang paglabas nila, ngunit dahil may kaalamang naituro sa kanya ang amang albularyo, agad namang nilang inapply sa sarili. Binalutan niya ng pulang tela ang tiyan
dahil ayon sa kanya, ang gawain yun na isang uri ng sabulag para sa mga masasamang nilalang at elementong magtatangka ng hindi maganda sa pinagbubuntis niya. Sinikap niya ding maproteksyonan ang sarili sa pamamagitan ng pag-uusal na naaalala niyang naituro ni Tatay Kaloy. Tara na, Rena. Diretso tayo sa kakilala kong driver ng bus. Magpahatid na lang tayo sa inyo. Sa ganitong oras kasi wala nang biyahe. Alam mo naman at malayo din ang lalakbay natin. Panalangin kong maging maayos ang madadaanan natin. Salamat naman at pumayag ang kakilala mo. Nardo, huwag ka mag-alala. Magiging maayos ang lahat. Saka kung inaalala mo ang pamilya ko, alam kong hindi ako matitiis sa magulang ko, lalo pa sa ganitong sitwasyon. Kaya pakiusap ko sa iyo, ipanatag mo din ang kalooban mo, ha? May awa ang Diyos. Malalampasan din natin ito. Naiwan si Tio Renato at Carlito sa bahay nila. Ayon sa dalawa, sila na ang bahala kung sakaling may lumusob na mga kalahi. Ilang sandali pa nga habang papalayo ang dalawa, hindi maiwasan ni Nardo ang mapalingon sa bahay niya. Nalulungkot din siyang iwan na lang bigla ang tahanang tinirhan niya ng ilang taon. Samantalang maging si Rena ay nanlulumo din dahil ayon din sa kanya, may parte sa isip niyang nagsisisi. Dagdag pa niya, siya ang dahilan kung bakit nararanasan ni Nardo ang mga problemang ito. Napapalingon din ito sa paligid na animoy pakiwari ni Rena, bumibigat ang presensya ng bawat madaanan nila. Ilang minuto ang nakalipas nang maabutan nila ang kaibigan ni Nardo na inihahanda ang bus. Kanina ko pa kayo inihintay. Rena, taga saan ka ba? Ilang oras kaya nga abutin natin sa pagbiyahe? Panalangin ko sana huwag mahaba. Mga 12 oras lang naman. Kaya natin yun. Plus sasakay pa tayo ng... Barko? Tatawid pa tayo ng dagat? Abay Nardo, wala sa usapan natin ganun kalayo. Isa pa, natatakot ako. Hindi ka talaga namin isasama. Saka Nardo, tatawid talaga tayo pero hindi sasakay ng barko sa bus na ito. Sa pampasaherong bangka, hindi kaya ikarga ang bus doon. Akala ko kasama ako at saka itong bus eh. O siya, sige na, para makabalik din ako kagad. Alam mo na, madilim na. Saka bukas may biyahe din ako ng ibang rota. Lalo na't wala ka. Sigurado akong mahihirapan din ako pag walang konduktor. Pero, di bale, basta mag-ingat kayo doon, ha? Nagpasalamat naman si Nardo sa kasama. Malaking bagay sa kanya ang tulong sa ganong oras, lalo pat wala naman na ituring na pamilya si Nardo na maaasahan niya pag oras ng kagipitan, kundi yung dalawa lang na magtiyuhin. Minuto lang ang lumipas na magsimula na silang magbiyahe. Nung una ay maayos naman. Sumisipol pa nga si Dado habang nagmamaneho. Dala ng malapad ang bus kung kaya't naupo ang dalawa sa unahan, malapit sa driver's seat. Nang biglang may kung anong nagbagsakan sa bubong ng bus. Sa lakas ay bigla ding napapreno si Dado. Akmasa nang tatayo si Dado nang biglang may nagsalita. Nardo, si Tio Renato to. Pandarin mo na kung gusto mo pang mabuhay. Isirado lahat ng pinto, maging mga bintana, bilisan mo. Sino yon? Ang alindado. Pakiusap, kumalma ka lang. Sige na, abante mo na. Hindi natin kakayanin kung maabutan nila tayo. May umahabol sa atin? Anong pinagsasabi mo? Napatigil sa pagsasalita si Dado nang biglang lumantad ang isang nakakatakot na figura ng isang nilalang. Sa tapat mismo ng salamin. Halos mapasigaw pa ito nang bigla na lang kumatok sa salamin ng bus ang aswang. Pinakalma naman ni Nardo ang kaibigan at inalalayan itong ituloy ang pagmamaneho ng bus. Habang si Tio Renato ay mahigpit na inalalayan ang pag-andar ng sasakyan. Habang tumatakbo ang sinasakyan, bigla namang lumipat sa pagkatok si Tio Renato sa pinto. Na siya namang ikinagulat ng gusto ni Dado at nagdulot sa kanya ng pagkawala ng kanyang kamalayan. Imbis na umusad sila, ay napahinto ulit. Napabuntong hininga naman si Nardo dahil sa nangyari. Binuksan ni Nardo ang pinto at inayos ang walang malay na driver. Sumunod ako sa inyo dahil hindi nyo sila kakayanin. Kailangan nyo ng alalay. Rena, hawakan mo ito. Punyal na magagamit mo pang depensa sa sino mang lumusob sa iyo. Wala na tayong magagawa kundi ang lumaban. Wala na si Carlito, Nardo.
Kaalis nyo lang nang bigla kaming tinambangan sa bahay ninyo. Kaya sumunod na ako sa inyo. Napatakip ng bibig si Rena habang inaalala ang mukha ni Carlito. Naawa siya dito kahit pa sabihing ilang minuto lang silang nagkakilala. Tumayo siya para sana alalayan si Tio Renato. Dala na din ng may mga natamo ding itong mga sugat mula sa pakikipagpambuno sa mga kalahi nito. Pero tinanggihan siya na matanda. Ayon kasi dito, hindi makabubuti kung lalapit siya dito. Maupo ka na lang dyan at ayusin mong sarili mo, Rena. Ang batang dinadala mo ay lubang napakalaga sa lahi namin. Kung kaya't ngayon pa lang, ibinibigay ko ang basbas ko sa kanya. Ano man ang mangyayari ngayong gabi, ingatan mo ang bata. Pakiusap, Nardo. Ingatan mo ang batang pinili. Pinagilid nila si Dado. Si Nardo na ang humawak ng manibela. Kahit kabado dahil konti pa lamang ang kaalaman niya sa pagmamaneho, pinili nitong kumalma. Ayon kasi sa kanya, hindi yun oras para panghinaan ng loob. Bagkus, tanging nasa isip niya ang kaligtasan nila. Sa kabilang bahagi ay umupo ang tiyuhin habang pinipili nitong ikalma ang sarili dahil sa mga natamong mga sugat. Ipinagpasalamat ito dahil sa mga oras na yon, wala masyadong mga sasakyan na pwedeng mag-antala na kanilang pagbiyahe. Samantalang taimtim namang nananalangin si Rena ng kaligtasan nila. May mga sinambit din itong mga usal upang proteksyon sa kanilang paglalakbay. Maya-maya pa'y biglang nagising si Dado. Sa poong noon na pakiwari niya ay nakaramdam ng pagkahilo. Ayos ka lang ba? Pagpasensya mo sana kung nadamay ka pa ha. Huwag ka matakot sa kasama natin. Siya si Tio Renato, tiyuhin ko. Hindi siya masamang nilalang. Basta, huwag mo na lang siyang titingnan lalo pa ngayon. Kailangan niyang pahilumin ng mga sugat niya. Kaya pakiusap, manatili kang kalmado, katulad namin ng asawa ko. Hindi ko inaasahan na ganito. Lalo pa si Aswang. Totoo ba ito? Nananaginip lamang ako, Nardo. Saka ano ba talaga nangyayari? Gusto ko nang umuwi, pakiusap. Bumalik na tayo. Sa ayot sa gusto mo, Dado, isasama ka namin. Mahirap na at maging kargo kita kung sakaling may mangyari sa'yo. Mainam na magkakasama tayo. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Hindi ko lang matanggap kung pati ikaw patayin nila. Saka ko na ipapaliwanag ang lahat pag nakarating na tayo sa lugar ni Rena. Dado, kagaya mo, nagulat na lang din ako sa nangyayari. Pero tama si Nardo. Kailangan ka naming isama. Bahala na. Ako nang balang kumausap kay Tatay Kaloy. Wala na ding nagawa si Dado kundi ang sumang-ayon sa mga kaharap. Batid niyang malalagay ang buhay niya sa kapahamakan kung uuwi pa at lalo pat natatakot siyang madamay sa guloon ng pamilya nila Nardo. Makalipas ang ilang oras, nakaramdam sila ng pagkalma. Nakatulog si Tio Renato, maging si Rena. Ngunit nanatiling gising si Dado at Nardo. Pinili nilang magmatsyag at ituon ang atensyon sa daan. Halos madaling araw pa lang nang marating nila ang lungsod ni Rena. Halos wala pang maaninag na kung ano sa lugar, dala ng madilim pa. Wala pa din silang masakyang bangka patawid sa mismong sityo kung saan naroroon ang bahay ni Rena. Napagpasyahan nilang magpahinga na lang muna sa bus. Pinag-iisipan ni Dado kung saan niya pwedeng iiwan ang sasakyan, gayong hindi niya din alam kung ilang araw sila mamamalagi sa sityo ni Rena. Di ba malapit dito yung talyer ni Tony? Ano kaya kung dun muna natin dalhin tong bus? Ano sa palagay mo? Pre, pasensya ka na kung pati ikaw nadamay ha. Pero hayaan mo, babawi ako oras na matapos ang kaguluhang ito. Oo nga no. Doon na lang sa talyer ni Tony. Doon muna natin to iwan. Nako pre, wag mong isipin yon. Tatawagan ko na lang din yung asawa ko para hindi mag-alala. Pero ang sa akin lang di talaga ako makapaniwala dun sa nakita ko at sa tiyuhin mo Ako ba pinag-uusapan yung dalawa? Abay, huwag kayo mag-alala. Hindi naman ako nangangatay ng tao, lalo pa kung mamantika. Tumingin si Dado sa salamin. Napailing na lang nang makitang sariling replika sa animoy may malapad na katawan at malaking tiyan. Natawa naman ang pigil si Nardo sa naging reaksyon ng kaibigan. Samantalang inayos na ni Rena ang sarili. Panay ang paghinga niya ng malalim dahil sa pakiramdam niya na parang may kung ano sa tiyan.
Maliban kasi sa buntis, nakakaramdam siya ng tensyon sa tuwing naiisip ang magiging reaksyon ng ama sa kung ano ang nangyari sa kanya. Maging ang dala niyang problema sa pamilya. Napabuntong hininga na lang ng palihim habang iniisip ang mga kapatid. Nananalangin na lamang siya na matanggap ng ama anuman ang nangyari. Alam niyang hindi na naman ito magiging madali pero ang tanging iniisip na lang ay kaligtasan ng sanggol na dinadala niya. Bago tuluyang magliwanag, nakahanap ng mapupwestuhan at mapag-iiwanan ng bus ang dalawa. Natuwa naman sila nang pumayag si Tony na iparada nila ang bus sa gilid ng talyer nito. Pero dahil may kalakihan, ay sadyang nagbayad sila dahil ayon kay Tony, magiging sagabal sa lugar ang sasakyan lalo pat malapad ang masasakop nito. Huwag kayo maglala, akong bala. Saka nga pala, maiba ako. Saan ba kayo pupunta ha? Tatawid kayo ng isla. Babala lang ha. Lalo pa kung bago't wala kayong kakilala. Uso sa lugar na yan ang tinatawag na sinda mula sa mga tagalugar o engkanto. Kaya pag narating niyo yung gusto niyong lugar sa isla na yan, huwag kayo makalimot magsabi ng salitang tabi-tabi o di kaya'y puwera sinda. Mahirap na. Baka pagbalik niyo dito magkaproblema kayo. Maraming salamat, Tony ah. Huwag kang mag-alala, tatandaan namin ang mga sinabi mo. Saka salamat din na pumayag ka dito namin ipark to. O siya, sige, mauna na kami. Maraming salamat ulit ah. Tanging pagtango na lang ang naging tugon ng kaibigan at bago pa man makalayo sa lugar ay biglang may inabot ito kay Nardo. Ayon kay Tony, isa itong barya gamit ay magbigay ng proteksyon sa sino mang magtatangan. Dagdag pa niya, lagi niya lang itong ilagay sa bulsa kung saan magbibigay ito sa kanya ng aurang pantaboy sa kung sino mang dumikit o mga nilalang na magtatangka sa buhay niya. Nagulat pa si Nardo nang bigla siyang hilahin ni Tony, sabay bulong ng mga katagang noon niya pa lamang narinig. Walang klarong ibig sabihin ang ginawa ng kaibigan pero para kay Nardo, ito'y isang uri ng pagtulong sa kanya upang sa ganon maalalayan ng kanyang combating spiritual. Pasimpleng bulong na pinasalamatan ng malaki ni Nardo. Napakindat naman si Tony ng bahagya habang sinusundan ng pagtingin ng papalayong kaibigan. Isang pampaserong bangka ang sinakyan nila patawid ng isla. Bago pa man sumakay ay napabulong ang dalaga. Isang usal pamproteksyon laban sa usog sa kung sino man makakasalubong o sa mga nilalang na may negatibong presensya. Hindi kalakihan ang pampaserong bangka kung kaya't halos magkadikit-dikit ang mga nakasakay. Bigla namang napatras si Tio Renato sa mag-asawa, dala nga ng mga tanga nito na nagdudulot sa kanya ng masamang pakiramdam. Dado, dito tayo upo sa kabila para maging balanse. Masyado kasing marami dyan banda kina Nardo. Nagtaka si Dado kung bakit parang natakot ang mukha ni Tio Renato nang biglang madikit sa mag-asawa. Hindi niya na lang ito pinansin. Alam niya naman kung ano ang nangyari, kung kaya't maging siya umalalay na lang din sa matanda. Tio, ayos lang ho ba kayo? Kakaibang karanasan itong ginagawa natin. At masaya ako na kasama ko kayong dalawa. Siyempre, kasama ng asawa ko. Parang malapit na lang din naman tayo. Yun may nakikita na akong isla. Oo, mahal. Yan na nga. Saka uunahan ko na kayo ha. Hindi pa marami ang tao sa sitio namin. At saka hindi pa abot sa lugar ang kuryente. Kahit mga cellphone ay walang signal pagdating doon. Ngayon pa lang, humihingi na ako ng pasensya sa inyo ha. Huwag ka mag-alala, Rena. Mas mainam ang ganon. Saka masaya na maranasan din ni Nardo at Dado ang mabuhay sa tahimik na lugar. Buong buhay ng dalawa sasakyan ng kasama Para din naman maiba naman para sa kanila. Sumang-ayon naman ang dalawa sa pahayag na matanda. Nagtawanan pa silang apat. Habang naghahayag ng mga usaping nagbigay sa kanila ng aliw habang nasa biyahe. Animoy panandalian nilang nalimutan ang naging karanasan nung mga nagdaang gabi. Ilang sandali pa nang marating na nila ang daungan ng lugar. Namangha ang tatlo sa ganda at linis ng isla. Tunay ngang kakaibang lugar, lalo pa nung marating nila ang sitio ni Rena.
isang animoy kubong bahay na napalibutan ng iba't ibang organikong halaman ang tumambad sa kanila. Bigla naman silang sinalubong ng isang binatilyo na nakangiti habang yumapos kay Rena. Si Bitoy, isa sa mga kapatid na sobrang nanabik na makita ang ate niya. Naku, ang laki mo na. Nasaan si nanay? Kumusta na kayo dito? Naiiyak namang sumalubong ang ina, kasunod ng iba pa niyang mga kapatid. Lumabas na din ang amang napakunot ang muka kung sino ang mga kasama ng anak. Samantala, hindi alintana ni Nanay Leti ang mga kasama ni Rena, bagkus inakay niya ang mga ito papasok sa mumunting tahanan upang makapagpahinga. Ngunit naiwan si Tio Renato. Nagsitinginan ng lahat nang bigla itong umatras at ayaw humakbang papasok. Abay, hindi talaga makakapasok ang mga aswang sa pamamahay na ito. Kung iba ang pakiramdam mo, huwag kang humakbang. Baka mamaya kung ano mangyari sa'yo. Abay, ako pa masisi. Rena, anak, uuwi ka na din na lang nagdala ka pa ng aswang. Pagpasensyaan nyo na po, Tio Renato. Ayos ka lang? Oo, aswang siya pero hindi siya masama. Katunayan, siya ang isa sa mga dahilan bakit nakauwi ng ligtas ang anak ninyo. Naku, Tio Renato, ayos ka lang ba? Tatay Kaloy, pakiusap po. Nais lang po sana namin may ligtas na lugar para sa amin. Pangako po, oras na maging ayos ang lahat ayos din po kami dito. Kumuha ng mahabang bangkong gawa sa kawayan si Nanay Leti. Inilatag niya ito sa gilid upang may maupuan si Tio Renato. Pansamantala, diyan ka muna magpahinga. Hindi basta-basta makakapasok sa pamamahay ko mga nilalang. Hindi din madaling tanggalin ang mga proteksyong na itanim ko na sa pamamahay na ito. Pero hayaan mo, gagawa kita ng espasyo mo. Tanging pasasalamat na lang ang naging tugon ni Tio Renato habang sina Rena at Nardo ay kinausap ng magulang ni Rena. Isinalaysay nila ang lahat sa paraang maiintindihan ng mga magulang nito. Gaano man kahirap magpaliwanag, sinikap ng dalawa na maisa-isa ang naging kaganapan. Samantalang hindi na din pumasok si Dado. Mas pinilintong samahan si Tio Renato sa gilid ng bahay. Binusog na lamang nilang dalawa ang kanilang mga paningin sa magandang paligid. Paano buntis? Ito na nga ba sinasabi ko Walang magandang may dudulot sa iyo ang pag-alis. Tapos, ito ang ama. Tapos, may gulo. Aswang kanyo. Rena, tinuturuan ka ng tatay mo ng mga bagay sa mundo para mapabuti ang kalagayan mo. Tapos, sa ganito ka pa rin babagsak. Ipagpaumanin niyo po sana kung ganito po ang dala namin. Maging ako po nahiya sa mga nangyayari pero kailangan po namin ng tulong, lalo pa na magiging anak namin. Nakikiusap po ako sa inyo. Ayos lang po ang magalit kayo ng sobra sa akin pero para po sa magiging apo nyo, pakiusap, sana matanggap niyo po siya. Hindi ako galit sa anak ko dahil sa nag-asawa ng wala man lang paintulot sa amin. Pero ang ganitong sitwasyon, parang hindi ko pa kayang iproseso sa loob ko. Ramdam kita, Nardo. Kailangan mo ng tulong ko lalo pa ngayong aswang ka mo ang lahing pinagmulan mo. At ang sanggol sa sinapupunan ng anak ko ang magiging kahalili mo. Abay, sinuswerte ka. Yun ang hindi ko papayagan. Unang apo ko ito at hindi ako makakapayag na ialay ang bata sa mga kalahi mo dahil lang sa pagtalikod mo sa kanila. Abay, mas gugustuhin ko namang maging kahalili ko ang batang ito kaysa mapasama. Hala, sige na, maggayak na muna kayo ng makakain. Alam kong kailangan nyo ng lakas maging ikaw, Rena. Gagawan ko muna ng panghabla para sa mga kasama nyo sa labas. Lalo na yung isa. Sino nga pangalan nun? Si Tio Renato po. Maraming salamat po, Tatay Kaloy. Napakabuti nyo. Hindi na po ako magtataka kung saan nakuha ni Rena ang kagandaang asal. Maraming salamat po. Hindi nyo kami binigo lalo pa ngayon. Nag-iisang anak na babae ko si Rena. Nakikita mo naman, wala namang kaming sinabi sa buhay kundi ang tanging makatulong lamang at ang ginagawang panggagamot ng asawa ko. Wala kaming mapapamana sa kanila kundi ang mga mabubuting gawa. Ang hiling ko lang sana anuman ang mangyari, tumayo ka bilang ama ng magiging anak mo. Hindi lang lalaki sa buhay ni Rena.
Ayos ba yun sa'yo, iho? Napayakap na may pagrespeto si Nardo kay Nanay Letty. Buong buhay niya, wala naman itong nakilalang ina upang tumayo sa kanya at magturo ng mga bagay na dapat para mabuhay. Ang pag-uwi nila sa lugar ni Rena ay nagbukas para kay Nardo ng panibagong buhay kung saan sa unang pagkakataon nakaramdam siya ng pamilya na aalalay hindi man sa pinansyal pero malaking bagay ang may kaagapay pagdating sa emosyonal na aspeto. Nang umagang yon, mas pinili nilang ikalma muna ang mga bagay-bagay sa paligid kasama ng malawakang paghahanda dahil ayon kay Nardo, hindi niya hawak anuman ang maging galaw ng mga humahabol sa kanila. Ayon naman kay Tio Renato, parating na ang unang gabi ng kabilugan ng buwan. Nakatitiyak ito na kahit saang lupalo pa sila ng Pilipinas naroroon ay hindi sila makakatakas. Dagdag pa niya, kayang magasik ng malawakang puwersang angkan para lamang makuha ang ninanais na kahalili. Lahat ng mga sandatang pwedeng magamit laban sa mga aswang ay ipinahanda na ni Tatay Kaloy. Maging ang mga anak na lalaki ay hindi na muna pinalabas ng bahay. Ayon kasi kay Tatay Kaloy, kailangan nilang mag-ipon sa iisang lugar upang nang sa gayon hindi mahati ang atensyon at iintindihin. Oras ng pananghalian, nanatili pa rin nasa gilid ng bahay ang dalawa. Hindi naman mainit sa pwesto nila pero itong si Dado nakaramdam ng pagtawag ng kalikasan. Dahil unang salta sa lugar kung kaya't hindi pa alam ang mga pasikot-sikot sa lugar. Dala na din na hindi niya kayang pigilan at hindi niya alam kung saan ang palikuran, nagpa siyang umihi sa gilid ng malaking punong malapit sa bahay. Hindi sumagi sa utak niya ang posibleng mangyari kung kaya't hindi alintana ang ginawa. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Naku, umihi ka no? Sana doon ka umihi sa palikuran, huwag dyan sa puno. Baka mamaya manuno ka, ewan ko na lang sa'yo. Hindi ko na kasi mapigilan eh. Kanina ko pa hinihintay yung kapatid ni Rena na lumabas. Magtatanong sana ako kung saan pwede umihi. Wala man lang lumalabas eh. Kaya bahala na. Kesa naman maging pera ng doktor kung magkasakit ako sa bato. Oo nga naman. Konting ingat lang. Alam mo namang wala tayo sa syudad. Nandito tayo sa lugar kung saan nakakaramdam ako ng mga presensya. Lalo na ng mga... Hindi natuloy ang pagsasalita niya nang biglang sumabat si Tatay Kaloy. Mag-aswang talaga, malakas ang pakiramdam. Ano, nagugutom na ba kayong dalawa? Tara, hali kayo, sumunod kayo sa akin. Abay kapangit kung diyan kayo maghapon. May ginawa kami ng mga anak ko para nang sa ganun maging komportable ang pagpapahinga ninyo. Pero sana pakiusap ko lang Nato, Renato. Huwag kang gumawa ng bagay na pagsisisihan natin ha. Ito'y paalala lang, nasa teritoryo ko kayo. Huwag po kayo maglala. Hindi ako ganong kagaya ng iniisip mo. Marami sa mga kaibigan ko tao, kaya huwag kang malito. Lahi ko lang ang iba pero ang kalooban ko hindi nagkakalayo sa inyo. O siya, pagkain na ba kayo? Nagugutom na talaga ako Mula pa kahapon wala akong kain. Ikaw Dado, parang tumahimik ka na dyan. Sige, kain na tayo. Tatay Kaloy, pwede po bang makaligo na din? Parang nangati ang katawan ko dun sa inupuan namin ni Tio Renato Saka parang biglang uminit no? Napatitig naman si Tio Renato na nagtataka sa naging kilos ni Dado. Bago pa man sila pumanhik papasok, sinapo niya muna ang noo ng kasama. Parang sa paglalarawan niya, biglang umiba ang timpla at kulay ng mukha ni Dado. Binaliwala niya lang nang makitang nakalatag ang pagkain sa mesang inihanda para sa kanilang dalawa. Nakangiti itong nagpasalamat kay Tatay Kaloy. Walang asin o kahit na anong pampalasa ang pagkain. Kaya Dado, kukuha na lang kita ng para sa'yo ha. Baka kasi ayaw mo nang para pong kainit talaga. Pwede po bang... Nawala ng malay si Dado habang nagsasalita. Nagulat naman si Tatay Kaloy nang bigla niyang masipat ang isang maliit na nilalang na may dala pa itong animoy maliit na karayom. Napailing na lang ang matanda dahil ayon sa kanya, nanuno si Dado. Ano bang ginawa nito, Renato?
Abay, kakasabi ko lang na huwag kayong lumayo sa bahay. O siya, tulungan mo ako, tiupo natin. Pasimple namang inipan ng orasyon ni Tatay Kaloy ang bunbunan ni Dado. Alam niyang ang mga nakatirang nilalang sa paligid nila ang may gawa nito sa binata, kung kaya't naging siya ay nagkarga na din ng usal pamproteksyon. O isa lang, baka matamaan ako. Palagay ko may naihian doon sa gilid ng puno ito. May tagal daw kasing lumabas sa mga anak nyo kaya hindi na nakatiis at umihi na doon sa tabi ng puno. Ayan tuloy. Ano ba lagay niya, Kaloy? Imbis na sumagot si Tatay Kaloy ay bigla namang nagising si Dado. Animoy hindi alam kung ano ang nangyari. Hindi naman na nagsalita ang dalawa, bagkus sumenyas na lang si Tatay Kaloy kay Renato na kumain na. Napangiti na lang ng impit si Tio Renato dahil sa ekspresyon ng mukha ni Dado. Anong nangyari? Parang natatawa ka, Tio. Saka parang nanakit ang bato ko. Parang nakaramdam ako ng kakaiba. Ikain mo na yan at gutom lang yan. Masarap ang sabaw, lalo pa may gulay Kumain na lang ang dalawa habang lumabas si Tatay Kaloy. Umikot na muna ito ng ilang beses sa tahanan upang masigurado ang mga nakatanim na pangontra sa lugar. Habang naglalakad, nakaramdam siya ng mga kakaibang presensya. Maging ang hanging dumadampi ay nagpapahiwatig para sa kanya ng nagbabadyang gera. Napausal pa ito nang biglang tinakpan ng ulap ang araw. Indikasyon para sa kanya na may papalapit na suliranin. Hapon na mapagpasyahan ni Tatay Kaloy ang magpausok ng mga pangontra laban sa mga anak ng dilim. Halos pinalibutan ng tumpok ng gomang lugar. Ayon kasi sa kanya, mainam na pangtaboy ng mga aswang ang usok na nagmumula sa goma. Pero bago pa man ang lahat, nakiusap ito sa mga nilalang sa lugar na posibleng mangyayari oras na lumusog na ang mga kalaban. Nagsipagtago naman ang mga elemento na ayaw madamay sa magiging gulo. Labanan sa pagitan ng albularyo at mga wakwak. Bago pa man sakupin ng dilim ang liwanag, nakahanda na ang lahat. Lahat sila ay may hawak na mga sandatang makakapuksa sa mga wakwak. Ngunit madiin namang ipinaalala ni Tatay Kaloy na kakaibang kalaban ang mga ganitong uri ng lahi. Maliban sa nagagawa nilang lumipad, nagagawa din nilang magpalit ng anyo sa hayop na nanaisin nila. Tay, pagpasensya nyo na po kung nadamay ko po kayo sa gulo na to ha. Naway matapos na ito at bumalik na sa normal ang lahat. Ang labang ito ay hindi lamang sa pagitan nyo ng angkan mo, kundi maging ang anak ko. Ano man ang kalalabasan naway ilagay mo dyan sa isip mo, hindi ka na iba sa amin. At Rena, patawarin mo ka anak. Alam kong maging ako ay may kakulangan din bilang ama mo. May awa ang Diyos. Niyakap ni Rena ang ama at napahagulgol pa ito habang humihingi ng tawad. Maging ang mga kapatid at ina ay isa-isa niyang nilapitan at humingi ng tawad. Ayos lang yun, Ti. Ang mahalaga nakabalik ka. Asahan mong ano man ang gulo na ito na namamagitan sa ating lahat ngayon, nandito lang kami, aalalay sa inyo. Lumipas ang oras na parang wala namang pahiwatig ang kung ano. Nagtataka si Tio Renato na parang naiisip niya baka hindi sila masusundan ng mga aswang, dala na din ng malayo talaga ang lokasyon ng lugar. Magsaya ka na, Dado, kung makakatulog ka na ng mahimbing ngayong gabi. Huwag tayo pakampante, no? Baka mamaya andyan lang pala sila sa paligid. Nagkatinginan ng dalawa nang biglang may sumuwag sa dingding ng kubong bahay. Halos magiba ito sa sobrang lakas. Akmang tatayo si Tio Renato nang bigla namang may umangil na animoy torong baboy. Mga anak, bantayan nyo ang nanay at ate nyo. Kami na ang haharap sa mga aswang na nasa labas. Hawak ay bolo at itak. Walang pag-aalinlangang lumabas si Tatay Kaloy. Halos mapasigaw naman si Nanay Leti nang biglang may lumusot na mga kamay sa dingding na gawang amakan. Bigla namang napahawak ng tiyan si Rena nang maramdaman ang biglang pagkirot ng puson. Agad niya namang pinagtatataga ang kamay ng punyal na ibinigay ni Tio Renato. Kasabay ng pag-usal ng mga dasal pamproteksyon sa sarili at sa ina. Samantalang hinahanda na din ni Nardo ang sarili. Ayon sa kanya, hindi niya hahayaan na makuha ng kalahi niya ang anak.
Walang pag-aalinlangang sumunod ito kay Tatay Kaloy na kasalukuyang may hawak na pakpak ng wakwak. Hawak din ng itak, kahit walang karanasan sa pakikipaglaban ay hindi alintana ni Nardo bagkus handa niyang ibuhis ang buhay para sa pamilya at mag-ina. Napasigaw pa ito habang walang habas sa pinagtatataga ang mga paniki na lumulusob sa kanila. Ilang sandali lang ang lumipas nang biglang tumahimik ang lugar. Huminto sa paglusob ang mga wakwak. Napatayo si Nardo sa gilid ni Tatay Kaloy. Samantalang si Tio Renato at Dado ay hawak-hawak ang isang walang buhay na baboy ramo na pinagtutulungan nilang patayin. Akala nila tapos na. Ang hindi nila inaasahan, biglang may umungol na animoy dambuhalang aso na siya namang naghudyat upang magsilabasan ng sobrang nakakakilabot na mga nilalang. Biglang napaatras ang lahat nang makita si Bugrong na nakasakay sa likod ng nasabing aso. Nakangisi ito habang tumititig kay Nardo. Ang mga wakwak ay lumilipad, hindi sumasakay sa napakapangit na aso. Langya, hindi kita kilala, pero hindi uubray ang pinaplano mo. Dadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko bago mo makuha ang nais mo. Sige, itodo mo na ang puwersa mo nang matapos ang lahat ng ito. Niwala silang narinig na kung anong salita sa mga nilalang. Tanging pag-angil lamang ang ginawa ng mga aswang. Bago pa man ang lahat, itinusok ni Tatay Kaloy ang itak at bolo sa lupa. Nag-usal ng isang orasyon na pantawag sa mga elementong naninirahan sa lugar. Ramdam niyang maging ang mga ito ay nagambala ng mga wakwak sa walang kwentang paglusob sa lugar. Alam kong naririnig niyo ang pagtawag ko. Ako'y nagsusumamo. Hahayaan niyo ba na guluhin ang mga lapastangan ng ating pananahimik? Pasigaw ni Tatay Kaloy. Ibinigkas sa mga katagang tanging may dunong lamang ang nakakaalam. Nagsipagtinginan ng lahat. Ni hindi na din niya alam kung ano ang nangyayari nang biglang may mga maliliit na alitap-tap ang nagsilabasan kasunod ng mga malalaking figura ng animoy tao. Kulay itim at mabalahibo. Halos maihi naman si Dado sa kinatatayuan nang makitang isa-isang pinagdadadampot ang mga aswang ng iilang kapreng tinawag ni Tatay Kaloy. Akmang aabante sana si Nardo nang bigla naman siyang hablitin ni Bugrong na nooy ninanais sana nitong iangat si Nardo sa lupa. Ngunit laking pagtataka ng aswang at di inaasahan ng dahil sa ginawa, siya'y napabagsak sa lupa. Napangisi naman ng bahagya si Nardo at maging ito, hindi alam kung bakit hindi siya kayang buhatin ng isang aswang. Bakit? Sino ka? Ako lang naman ang inagahon mo na karapatan upang magkaroon ng maayos na buhay. Ngayon, gagawin ko din ang kung anong ginawa mo sa aking mga magulang. Akmang hahambalusin niya sana ito ng bolo nang bigla na lang siyang pinigilan ni Tatay Kaloy. Bumulong ito sa kanya na siya namang dahilan ng kanyang pag-atras. Hindi sa mga kamay mo, Nardo, matatapos ang lahat. Huwag mong dugisan ang iyong sarili dahil lamang sa puot at galit. Ipaubaya mo ang lahat sa mga nakapaligid sa iyo. Sabay turo sa mga kapreng umaalalay sa kanila. Hinayaan nilang pagpira-pirasuhin ng mga kapre ang katawan ng wakwak. Halos dumagundong naman ang lugar dahil sa pagsigaw ni Bugrong habang walang awang ginugutay-gutay ng mga kapre ang katawan. Niwala din ligtas sa mga kampo nito na animoy isang tiris lamang ng mga kapre. Yung iba, parang papel na animoy pinupunit ang mga katawan ng mga nag-aagawang mga kapre. Halos inabot na ng madaling araw ang naganap na labanan. Napalood naman si Nardo at napahalik sa lupa bilang tanda ng kanyang pasasalamat. Alam niyang matatapos na ang panggugulo ng mga kalahi. Dahil sa nangyari, magiging daan ito upang mabuksan ang panibagong buhay na ninanais ng bawat isa. Tapos na, Nardo. Tapos na. Maraming salamat, Kaloy. Kung hindi dahil sa iyo, sigurado kung ano-ano nangyari sa akin. Sa amin. Pero teka, may iba ko. Nardo, bakit nga pala hindi ka kinaya ni Bugrong? May agimat ka ba o anting-anting? Hindi ko nga din alam kung ano nangyari. Baka busog lang ako. Di ba konduktor ka? Baka may barya ka dyan sa bulsa mo o anumang metal. Barya? Yung binigay ni Tony.
Tio Renato, ito oh. Nakalimutan ko palang tanggalin sa bulsa ko. Saka, totoo pala ito, Tatay Kaloy. Naku, kailangan ko palang magpasalamat kay Tony. Hayaan niyo po, pag makabalik tayo sa kabilang ibayo magpapasalamat ako ng marami sa kanya at dito sa barya. Nagtawanan na lamang sila habang nagliligpit ng mga gamit. Hindi nagtagal ay nakabalik na si Dado sa syudad. Maging si Tio Renato naman ay sumabay na din. Pero si Nardo nagpaiwan sa isla. Kasama ang pamilya ni Rena, naging katuwang din ito ni Tatay Kaloy sa panggagamot. Tinuruan siya ng matanda kung paano mabuhay sa isla. At dahil din sa kanya kung bakit hindi na ninais pa ni Rena ang lumuwas. Para sa kanila, naging sapat ang karanasan upang buuin ang mga sarili. Lumipas ang ilang buwan at nanganak na si Rena, isang lalaki na pinangalanan nilang Kulas. Alam ni Nardo na hindi purong tao ang nananalaytay sa dugo ng anak, kung kaya't bata pa lang ay minulat niya na ito sa katuruang magagamit ng bata para paunlarin ang sarili. Naibahagi ang kwentong ito dahil nilalayo ng manunulat na himukin ng tagapakinig sa mga bagay na gaano man kamoderno ang panahon sa ngayon. Hindi pa rin basta mabubura ang mga istoryang hindi mo man naabutan pero tunay na naranasan ng mga taong magpasa hanggang ngayon. Pinipili ang mamuhay kaakibat ang misteryo at kababalaghan ng mundo. Wakas. Laki sa hirap si Rena. Bata pa lamang, katuwang na ito ng mga magulang sa paghahanap buhay. Ipinanganak